Kumusta mga good vibes right now? Kasalukuyang nandito sa Festival Mall. So anong gagawin natin dito? Pupunta ako sa Starbike Festival Mall branch para mag-check ng iba't ibang mga e-scooters nila at saka iba pang mga bike parts and accessories. So check natin yung Honda Sundiro at saka iba pang mga Honda e-scooters na available sa kanila. So yun. Parang ngayon lang ulit ako nag-angkas papunta rito. Yun nga, since kukuha ko ng e-scooter, nag-angkas na ako papunta rito para i-drive ko na lang siya pa uwi. Okay, finally nandito na. Sa first floor lang siya. Ang landmark niya is Everything But Cheese, Pastel Baby. Tapos sa tapat ay Starbike. Ang katabi niya is RJ Guitar Center. Ayan, so ito na. Nakita ko na yung mga naka-display. Ayan, no? At tapos ito na ibang mga gamit. Ito yung yung charger. Yung white. Yung white na helmet. Okay, so finally, ito na. Ito na yung kukunin kong unit. This is the Honda Sundiro SO7. Okay, so dalawang variations to. Yung SO7 at yung SO8. Yung SO8 yung pang modern yung look. Kasi itong SO7 naman yung classic, yung dating. So ito ang ganda, oh. Ito yung ilaw niya. Tapos yan, check natin yung specifications mamaya. Ang available sa kanila is yung teal color. Ito yung pinili ko. At pag bibili, may libreng helmet. Ayan. Kasama na. Ang ganda, ah. Ito yung side mirror set. Ayan. Side mirror. Okay, so naka-separate box may side mirror. Tapos si ate, ito, ikakabit na niya. Ano ba pangalan niya, ate? Sorry. Bet. Si ate Bet. Yan, kakabit na ni ate Bet. So yun nga, nag-research ako ng ilang weeks tapos hindi siya sponsored. Maraming salamat kay Starbike Festival Mall para sa discount. Sa ngayon, ito yung itsura niya. Ayan. So yung version na kinuha ko, this one is the upgraded na yung controller to up to 50 kilometers per hour. Yan, medyo bitin ng 25 kilometers per hour. Sa ilang e-bikes na nasubukan ko, yung depedal na e-bike, bitin ng 25 pag malayuan. Ang travel ko kasi almost 20 kilometers. So 40 kilometers ako per day pag nagbabike commute. And ito, makakatulong, i-alternate ko na lang yung bisikleta at saka e-scooter. Depende sa araw. Okay, specifications, ang motor niya is 48 volts, 20 amp hours. Tapos naka-Bosch na motor na siya dito sa likuran, that's 400 watts. So ang takbo niya, yun nga, yung base is 25 kilometers per hour. Pero yung controllers niya, pwedeng i-up ng up to 50 kilometers per hour. And pag mag-upgrade kayo ng controller para maging 50, kailangan yung panel nyo, optional naman, papalitan yan para mag-display ng up to 50 kilometers per hour din. Kasi pag hindi, ang lalabas lang dun sa numero is hanggang 25 kilometers per hour. Kahit mag-go beyond ka ng up to 50 kilometers per hour. So additional na rin yon, that's sold separately. Yung upgrade nasa 5,000 pesos. Tapos yun nga, yung panel or yung speedometer nasa additional 2,200 pesos. Yan. Ano pa yung mga optional na pwede idagdag? Pwede rin magdagdag ng ito, yung center stand. So this is an e-scooter classified as an L1B. Ang difference is up to 50 kilometers per hour lang ang pwede niyang takbuhin. Tapos, pwede ito sa bike lanes. Hindi na kailangan ng license at registration. For now, yun yung regulation ng LTO. And ito, meron siyang pedal. Pwede mo lagyan ng pedal para pag pedal ka pa uwi. Okay, so paano paganahin? Disusi siya. Ayan, pag sinusian mo siya. Okay, so right now, full charge siya at 49.2 volts. So kinabit lang ito kasi nga nagbago ng controller. And ito yung motor niya. It's a Bosch motor na 400 watts. Teal ang color niya. Ayan. Pero meron siya iba't iba pang mga options na ibang kulay. Kagaya nito, kulay itim siya. Ayan. So pag base model, yung itsura nung speedometer niya ganito. Parang rectangular. Parang mukha siyang cellphone na nakahiga. Tapos, ang maganda pa sa SO7, pwede rin siyang kabitan ng center box. Kagaya nito. Ayan. And other additional na pwedeng bilhin para dito is bracket. Para dito sa extra upuan and at saka top box na rin. Yung top box sa Sundiro Honda rin yung tatak. For now magtsatsaga muna ako sa bag kasi ang dala ko lang naman is laptop. Pagdating naman sa preno, this one is disc brakes. Tapos yung sa likuran naman ay drum brakes. Ito yung suspension niya, harap likod. And nakakatuwa yung pagkakaiba ng ilaw niya. Parang lang siya, oblong na nasa gitna. Mukhang kalaban ni Ultraman. Busina, sound check. Ay sorry, ate baka. Ayan. Tapos may headlights, tail lights, tapos may signal light na rin. Wala siyang hazard, no?
Wala. Okay. Brake light check. Yan, bigay natin. Tapos ilaw. Paano ba yun yung ilaw? Ito ba yun? Okay, park light. Tapos high beam. Yun. May tail light na kasama yun? May tail light na kasama. Yan. Signal light. Yan. Left and right. Distance, magdidepende yan sa piga mo at saka sa level ng terrain. Depende kung palusong, paahon, or dire-diretso. Pero, on a good pavement, tapos dire-diretso lang, it can run up to 60 to 80 kilometers. Pero, ang disclaimer dito is dun yun sa base na model, yung 25 kilometers per hour yung speed. Syempre, pag mag-upgrade kayo, mas bababa yung mileage na kaya nito. And syempre, factor din dito yung traffic, yung piga mo, etc. So talagang magdidepende, pero nandun yung range niya. Yun. Kasi hindi naman tayo mag 50 kilometers per hour dire-diretso eh. Syempre, nandyan yung stoplights, traffic, and etc. Battery life. Okay, so ang charging time is around 6 hours. That's 0 to 100. And usually ang naririnig ko is pag nagmotor ka magastos daw sa gas, pero pag nag-e-bike magastos naman sa kuryente, so ganun din. Pero I beg to differ kasi usually yung wattage na nakukuha niya sa pagkonsumo ng kuryente is may computation dito nasa around 10 to 12 pesos lang. That's 0 to 100% na charging. Paano pag 20% pa lang nag-charge ka na? So that's less pa. So one full charge, that's 6 hours. Ang konsumo ng kuryente nito sa 12 kilowatt hours na kuryente is nasa around 10 to 12 pesos. Ganun lang siya kababa. And sa buhay naman ng battery, aabot nito ng up to 5 years. And pag 5 years, hindi naman ibig sabihin na drained out na kagad yung battery. Yung 100% na life niya, pwedeng bumaba siya ng around mga 90 plus. So ganun siya. So efficient pa rin siya, mahaba pa rin yung battery life, and replaceable naman yung battery. Pwede siyang kunin. Yan, pwede siyang hugutin, tapos pwedeng palitan. And pwede naman yung mga aftermarket na mga batteries. Yan, yun nga, gaya na nabanggit, kung magpapalit ako dito yung baterya. Para yung 20 amp hours, pwedeng lagyan ng mga 30 amp hours para lang mas humaba yung mileage. So para lang sa mileage, hindi para sa power. And ito pa yung ibang mga Honda na e-scooters. Ito yung SO7, this is the white variant. Ayan. Tapos may center box din siya. Hindi na ako naglagay ng center box kasi mas prefer ko yon. Pero kung prefer niyo yung may center box, mas maganda rin kasi meron kayo extra lalagyan. And this is the SO8. Anong difference ng SO7 sa SO8? Pareho lang naman sila ng motor specifications, yung itsura lang talaga. And other features na rin is yung sa pag-start, meron din siyang keyless na entry. Ganito, meron siyang NFC. At saka meron din siyang app available. Hindi pa available dito sa Pilipinas pero hopefully soon maging available na rin. Ito yung pinaka-latest nila, yung Honda Zoomer E. Yan, kung naalala niyo yung Zoomer na motor, doon kinuha yung modelo nito. This one goes up to 45 kilometers per hour. Yan. And mas maganda ng classic na rugged look niya. And then this is the Honda Dax. And meron ding Honda Cub. Ayan, ito mas malaki naman yung gulong. Yan mukhang classic din na scooter. Ganda. Mas nagagravitate ako towards the classic look eh. Kaya mas pinili ko yung SO7 over the SO8. Though may mga modern features na yung SO8. To match yung modern na look nito. Mukhang futuristic. Mukha siyang yung Tesla na sasakyan. Ganun yung datingan niya. Tapos yung SO7 naman kamukha niya, yung mga lumang scooter na 50cc. Ganun yung datingan niya. Okay, another example is this one. This is the Honda e-Zoomer. Ayan. And ito yung may center box din. Uy, sold na siya. Reserve na. Nice. Congrats kung sino man nakabili ito. Congrats. Walang pagsisisi sa pagbibili nito, as in. Sobrang panalo siya rito. And bukod sa mga e-scooters, saka mga bikes, meron din sila mga motor. Ito, meron sila from Suzuki. Yan. At saka Honda na rin. So mangyayari yung base model is 65,000. Tapos ang top speed nun is 25 kilometers per hour. Kung gusto nyo mag-upgrade, pwede hanggang below 50 kilometers per hour or up to 50 kilometers per hour. Yun, para maging legal pa rin siya ng walang license sa registration. Kasi if you go beyond that, pag
in-upgrade nyo yung controller niya at lumampas ng 50 kph, kakailangan nyo yan ng license saka registration at saka baka hindi legal sa ibang mga roads. Magkaroon pa ng problema, kaya mas mabuti na stick doon sa kung ano yung specifications nito. If ever mag-upgrade ako dito in the future, baka yung battery life na lang. Sinukat ko itong motorcycle helmet. First time kong magkakaroon ng sariling motorcycle helmet kasi wala naman akong motor. And ito, first time kong magkakaroon ng e-scooter. So ito yung tsura ng helmet nilang libre. Ayan. So bakit may kasamang motorcycle helmet kahit e-scooter siya na may pedal? Kasi ang classification ng Honda SO7 or ng Sundiro SO7 is L1B. Legal siya sa mga barangay, subdivision, national roads, and pwede siya sa bike lane. Hindi kailangan ng license saka registration. And pangalawa, kailangan naka-motorcycle helmet, bawal yung bike helmet. And for reference, ililink ko sa description, meron dyang guideline, yung LTO, dun sa mga classifications. Meron lang palang mating, 260 lang. Meron ka ng tapakan. Yun, binagdagan ko na rin. Para yun, Sundiro Honda, sakto. So ano pa yung mga items available dito sa Starbike? Aside dito sa mga e-scooter, syempre may mga bikes din sila. Ayan, ito yung kinikerry nilang brand, Maru. So merong mga kids bikes, merong mountain bikes, tapos dalawang klase mountain bikes nila. Meron yung aluminum alloy, at same time meron din sila nung magnesium alloy. Ito yung isa sa mga kilala sa kanila, yung Maru Ronin. Itong color na to, ito yung gamit ni Nardo Putek. Syempre may bike helmets din from Maru. Ayan. And nagre-retail din sila ng Duke Raker. And then meron din sila mga child seats. Ito yung from OGK. OGK ang tawag dito is Urban Iki. So yung kumpanya is OGK, tapos yung brand is Urban Iki. Ayan, ito yung batang logo. So if you're into cycling or if you're commuting to and from work or to and from school, ayan, pwede kayo maghatid sundo ng mga baby nyo, ng mga anak nyo. Ayan, meron silang mga child seats. And meron ding Maru e-bike. This is the Maru Mirai 1.0. Pagdating naman sa accessories, meron silang mga pump. Accessories nila is from Airsmith. Mga tools yan, mga multi-tool. Tinatawag nilang Airsmith Volley. And then, different accessories like rotors, pedals, and yung mga mounts din para sa bike. Suspension fork, may mga tires. Ito from Maxxis, meron silang Ardent, Recon Race, saka Maxxis Icon. Tapos may mga inner tube na rin, saka cleaners. Yan. And pagdating sa cleaning kit, meron din sila from Happy Bike. And road tag for identification, meron din sila. May dumating, oh. Yun, oh. Hello. Yun o. Nardo Nakaready na Putek. rin yung ride sa akin. Ay, ganun? Kukuha ka? Twinning. Sana. Manifesting. Ito kay Nardo Putek. Yun, oh. Nagka-Bianchi din. CDS color. Baka naman, si Dins. Dito dapat yung paa. Yeah. Honda e-scooters available yan dito sa Starbike Festival Mall, first floor. Ang landmark, katabi lang siya ng RG Guitar Center. Sa dulo lang nung release ng trend na pangbata. Yan. So pag bubuksan nito lang, ipapop na yan. So ito. So mangyayari, merong circuit, may breaker dito. Yan. So on, i-off natin. Tapos unplug. Hindi ako marunong mag-unplug. Yan. So yun na siya. Kunin lang ng ganyan. Yun. Nasa around 10 kilograms, sub 10 kilograms yung battery. So isang bike. Yun. Saka may nabibili na mga extra nito. Yun. So pag ibabalik, lalagay lang dito. Yan. Tapos isasaksak. Yan. Tapos breaker. Yan. Yun yung mega alarm siyang ganun. Tapos yun na. Lagyan na start ulit. Okay. Anong opening hours ng Starbike? Ikaw talagang tinanong ko. Open yung Open yung
Start namin from 10 a.m. up to 9 p.m. 10 to 9. Normal hours. Yes, small hours. Yan Pero na. ngayon, extended hours, 1 hour siya, bali 10 to 10. Ah, nice. Kasi Christmas rush. Yes. Yun, hanapin lang si Ate Beth. Payment methods pala. Yung payment methods ito, pwede nyo siyang bayaran sa through home credit, sa BDO credit card, BPI, and cash. Ayos. Thank you so much. Bago ako, first time. Ano, paano? Go, power. Ano, Nard? Sige. Sige, sige. Thank you, thank you. Okay. Salamat, salamat. Ate Beth, salamat. Thank you. Para sa isang siklista na first time naka-own ng e-scooter or parang motorcycle or scooter in general, nakapanibago. Para sa akin ang baba ko. Nasanay ako sa bike na nakatingkayad and magaan. And ito naman, sabi relatively magaan na daw to para sa e-scoot or sa motorcycle in general, pero para sa akin mabigat pa rin kasi syempre nanggaling sa bisikleta. Pero yun nga, kailangan matuto. So natuto ako dun sa mga e-bikes na ginagamit ko dati, yung as in talagang may mga pedal assist na e-bike, as in bisikleta na may motor. And ngayon naman first time to. Ayun no, saya. Maganda yung hatak hindi na maganda yung hatak niya. Decent for traffic, for open traffic, pero hindi siya yung mga kagaya ng mga 1000 watts na pag piniga mong ganun biglang tutulak na nakakabigla. Sanayin ko muna yung sarili ko rito. At saka nakakasalita ako ng dire-diretso, nakakatuwa. Hindi kagaya sa bisikleta na pag nagva-vlog ako habol sa paghinga, sa hingal. Dito dire-diretso lang salita ako. Ngayon bisitahin natin yung tent ng Philinvest para ng bike demo. Ito, kanan tayo rito. Pasok sa trail. Yan, dito. Yan, speed test. Level 3. Bigay natin. Kaya nga, eto, naramdaman ko yung bagal na acceleration. Ngayon pa lang siya nag-build up nakakailang meters na. So ganun siya. Yon. So doon ko na makikita na ang pag-build up niya ng speed medyo matagal. Tama, umabot na ako dito bago nag-30. That's about maybe more than 100 meters. So kakailanganin mo lang yung bilis niya pag mga diretsahan na. Yan, isa pa. Kaya lang parang mas mabilis pa sa 30 yun. Parang hindi 30 yun, pero dito mga 31. So sa susunod ang gagawin ko parang bilang nakakapag-angkas sa motor, nagsasasakyan saka nagbabike, para mas mabilis yun sa 30, pero ang reading dito 31, 30, parang ganun. Tingnan natin. So ang next kong gagawin, magdadala ako ng GPS na cyclocomputer para mas accurate yung speed. Kasi ito tied up sa motor sa controller. 17 to 20 kilometers one way. Almost 40 kilometers ako two way, to and from work. So that's one full charge, more or less. So ang gagawin ko pagdating sa opisina, mag-charge na lang ako para at least pag may mga extra lakad, may extra pa ako. Okay, sa wakas nakauwi na. Finally, nadala ko na rito sa bahay. So yun, overall, it was a good experience. Siguro magiging challenge lang is yung maneuvering sa traffic. Pero wala akong naging problema, lalong-lalo na pag tinatry kong pumunta sa pinakakanan ng kalsada, kung saan doon naman talaga dapat yung ganitong klaseng mga sasakyan. Para sa first timer, very good handling. Hindi ako nahirapan, hindi ako na-stress. And at the same time, nakapag-adjust kagad. So more of this e-scooter in my channel, and mafe-feature ko rin to. Kung gusto nyo mag-inquire, ililink ko sa description yung Facebook page ng Starbike. So may 22 kilometers, tapos 44.5 volts. Yan tira, so 2 bars yon sa battery. 44.5 sa ngayon. Tapos pigang-piga pa ako nun. So yung daan ko is from Philinvest all the way to Service Road. Yun yung ruta ko pa uwi. Tapos dadalhin ko na to sa trabaho next time, Paranaque to Manila.
Tapos Manila to Parañaque, so balikan. I-charge ko na lang sa office. So yeah, alternate ko na e-scooter at saka bike. Yan, i-alternate ko na mga araw. So that's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo agad. That's it for today. Ride safe.